Kay Stella Zean Dilar. Ibig na ibig kong makakilala ng isang babaeng moderno. Yung babaeng malaya, na kapag mamalakit, makaakit ng aking loob. Iyong masaya, may tiwala sa sarili, masigla't maagap na hinaharap ang buhay. Puno ng tuwa at sigasig, pinagsisikapan hindi lamang ang sariling kapakanan at kaligayahan, kundi maging ang kabutihan ng buong sangkatauhan. Buong kasabikan kong sinasalubong ang pagdating ng bagong panahon. Totoong sa puso't isip ko'y hindi ako nabibilang sa daigdig ng mga Indian, kundi sa piling ng aking mga puting kapatid na babae na tumatanaw sa malayong kanluran. Kung pahintulutan lamang ng mga batas ng aking bayan, wala akong ibang ibig gawin, kundi ang ipagkaloob ang sarili sa mga nagtratrabaho at nagsisikap na bagong kababaihan sa Europe. Subalit nakatali ako sa mga lumang tradisyong hindi maaaring suwayin. Balang araw, maaaring lumuwag ang tali at kami pawalan. Ngunit lubhang malayo pa ang panahong iyon. Alam ko, maaaring dumating yun. Ngunit baka pagkatapos pa ng 3 o 4 na henerasyon. Alam mo ba kung paano mahalin ang bago at batang panahong ito ng buong puso't kaluluwa kahit nakatali sa lahat ng batas, kaugalian at kumbensyon ng sariling bayan? Tuwirang sumasalungat sa kaunlarang hinahangad ko para sa aking mga kababayan ang lahat ng mga institusyon namin. Wala kong iniisip gabit araw, kundi ang makagawa ng paraang malabanan ang mga lumang tradisyon namin. Alam kong para sa aking sarili, magagawa kong iwasan o putulin ang mga ito. Kaya lamang ay may mga magklod na matibay pa sa alinmang lumang tradisyon na pumipigil sa akin. At ito ang pagmamahal na iniukol ko sa mga pinagkakautangan ko ng buhay. Mga taong nararapat kong pasasalamatan sa lahat ng bagay. May karapatan ba akong wasakin ang puso ng mga taong walang naibigay sa akin kundi pagmamahal at kabutihan, mga taong nag-alaga sa akin ng buong pagsuyo? Ngunit hindi lamang tinig dito ang umaabot sa akin. Ang malayo, marikit at bagong silang na Europe ay nagtutulak sa aking maghangad ng pagbabago sa kasalukuyang kalagayan. Kahit nung musmus pa ako'y may pang-akit na sa aking pandinig ang salitang emansipasyon. May isang naibang kabuluhan ito, isang kahulugang hindi maabot ng aking pag-unawa. Gumigising ito sa akin para hangarin ang pagsasarili at kalayaan. Isang paghangad na makatayong mag-isa. Ang puso ko'y sinusugatan ng mga kondisyong nakapaligid sa akin at sa iba. Buong lungkot na pinag-aalab ang mithiin kong magising ang aking bayan. Patuloy na lumalapit ang mga tinig na galing sa malalayong lupain. Umaabot sa akin at sa kasiyahan ng ilang nagmamahal sa akin at sa kalungkutan ng iba. Dala nito ang binhing sumukling sa aking puso. Nag-ugat, sumibol hanggang sa lumakas at sumigla. Ngayoy kailangang sabihin ko ang ilang bagay ukol sa sarili upang magkakilala tayo. Panganay ako sa 3 babaeng anak ng Regent ng Japara. Ako'y may 6 na kapatid na lalaki at babae. Ang lolo kong si Pangeran Aryo Chondro Negoro ng Denmark ay isang kilalang lider ng kilusang progresibo noong kapanahunan niya. Siya rin ang kauna-unahang regent ng Java na nagbukas ng pinto para sa mga panauhin mula sa ibayong dagat, ang sibilisasyong kanluran. Lahat ng mga anak niya ay may edukasyong European at halos lahat ng yun ay umiibig o umibig sa kaunlarang minana sa kanilang ama at nagdulot naman ito sa mga anak nila ng uri ng pagpapalaking nagisnan nila mismo. Karamihan sa mga pinsan ko't nakatatandang kapatid na lalaki ay nag-aral sa Hoger School, ang pinakamataas na institusyon ng karunungang matatagpuan dito sa India. Ang bunso sa 3 nakakatandang kapatid kong lalaki 3 taon na ngayong nag-aral sa Netherlands at naglilingkod din naman doon bilang sundalo ang 2 pa.
Samantala, kami mga babae bahagya nang nagkaroon ng pagkakataong makapag-aral dahil na rin sa kahipitan ng aming mga lumang tradisyon at kumbensyon. Labag sa aming kaugaliang pag-aralin ang mga babae, lalo't kailangang lumabas ng bahay araw-araw para pumasok sa eskwela. Ipinagbabawal ng aming kaugalian na lumabas man lamang ng bahay ang mga babae. Hindi kami pinapayagang pumunta saan man, liban lamang kung sa paaralan. At ang tanging lugar na pagtuturong maipagmamalaki ng syudad namin na bukas sa mga babae ay ang libreng grammar school ng mga European. Nang tumuntong ako sa 12 taong gulang, ako ay itinali sa bahay. Kinakailangang ikahon ako. Ikinulong ako at ipinagbawalang makipag-ugnayan sa mundong nasa labas ng bahay. Ang mundong hindi ko na makikita marahil liban kung kasama ko na ang mapapangasawang estranghero. Isang di kilalang lalaking pinili ng mga magulang ko. Ang lalaking ipinagkasundo sa akin nang di ko namamalayan. Nung bandang huli, nalaman kong tinangka ng mga kaibigan kong European na mabago ang pasyang ito ng mga magulang ko para sa akin. Isang musmos pa na nagmamahal sa buhay. Subalit wala silang magawa. Hindi nahikayat ng mga magulang ko. Nakulong ako ng tuluyan. 4 na mahabang taon ang tinagal ko sa pagitan ng makakapal na pader at hindi ko nasilayan minsan ang mundong nasa labas. Hindi ko alam kung paano ko pinalipas ang mga oras. Ang tanging kaligayahang naiwan sa akin ay ang pagbabasa ng mga librong Dutch at ang pakikipagsulatan sa mga kaibigang Dutch na hindi naman ipinagbawal. Ito lamang ang nag-iisang liwanag na nagpakulay sa hungkag at kainip-inip na panahong iyon, na kung inalis pa sa akin ay lalo nang naging kaawa-awa ang kalagayan ko. Lalo sigurong nawala ng kabuluhan ng buhay ko't kaluluwa. Subalit dumating ang kaibigan ko tagapagligtas, ang diwa ng panahon. Umalingaw-ngaw sa lahat ng dako ang mga yabag niya. Niyanig sa paglapit niya ang palalot matatag na balangkas ng mga lumang tradisyon. Nabuksan ang mga pintong mahigpit na nakasara. Kusa ang iba na may pilit at bahagya lamang, ngunit bumukas pa rin at pinapasok ang mga di inaanyayahang panauhin. Sa wakas, nakita ko muli ang mundo sa labas nang ako'y mag-16 na taon. Salamat sa Diyos. Malalabasan ko ang aking kulungan ng malaya at hindi nakatali sa isang kung sinong bridegroom. At mabilis pang sumunod ang mga pangyayaring nagpabalik sa aming mga babae ng mga nawala naming kalayaan. Nang sumunod na taon, sa oras ng pagtatalaga sa poder ng bata pang prinsesa, opisyal na inihandog sa amin ng mga magulang namin ang aming kalayaan. Sa kauna-unahang pagkakataon ng aming buhay, pinayagan kaming umalis sa bayan at pumunta sa syudad na pinagdarausan ng pagdiriwang para sa okasyong iyon. Anong dakilang tagumpay yun? Ang maipakilala ng mga kabataang babaeng tulad namin ang sarili sa labas na imposibleng mangyari noon. Nasindak ang mundo. Naging usap-usapan ang krimeng yun na dito'y wala pang nakagagawa. Nagsaya ang aming mga kaibigang European at para naman sa amin, walang reynang yayaman pa sa amin. Subalit hindi pa ako nasisiyahan. Lagi, ibig kong makarating sa malayo, mas malayo. Wala akong hangaring makapamista o malibang. Hindi yun ang dahilan ng paghahangad kong magkaroon ng kalayaan. Ibig kong malaya upang makatayo ng mag-isa. Mag-aral, hindi para mapailalim sa sinuman. At higit sa lahat, hindi para pag-asawahin ng sapilitan. Ngunit, dapat tayong mag-asawa. Dapat. Ang hindi pag-aasawa ang pinakamalaking kasalanang magagawa ng isang babaeng Muslim. Ito ang pinakamalaking kahihiyang maipagkakaloob ng isang katutubong babae sa kanyang pamilya. At ang pag-aasawa para sa amin, mababaw pa ngang ekspresyon ang sabihing miserable. At paano nga ba hindi magkakaganoon? Kung tila ginagawa lamang para sa lalaki ang mga batas. Kung pabor,
para sa lalaki at hindi para sa babae ang batas at kumbensyon, kung ang lahat ng kaluwagay para sa kanya lang. Wakas ng sanaysay. Karagdagang kaalaman. Ang akdang inyong nabasa o napakinggan ay isang uri ng sanaysay. Katulad ng iba pang anyo ng panitikan, ang sanaysay ay may mga uri rin. Ito ay formal at di formal. Impersonal ang tawag sa ibang aklat sa sanaysay na formal. Naghahati dito ng mahalagang kaalaman o impormasyon, kaisipang makaagham, lohikal na pagkasunod-sunod ng mga ideya, maingat na pinipili ang mga salita at maanyo ang pagkakasulat. Mari itong maging makahulugan, matalinghaga at matayutay. Ang tono ng formal na sanaysay ay seryoso at di nagbibiro. Samantala, ang di formal na sanaysay ay nagbibigay ito ng kasiyahan sa pamamagitan ng pagtatalakay sa mga karaniwan at pang-araw-araw na paksa. Pamilyar ang ganitong uri ng sanaysay. Gumagamit ng mga salitang sinasambit sa araw-araw na pakikipag-usap lamang. Palakaibigan ang tono sapagkat pumapanig sa damdamin at paniniwala ng may akda at pananaw nito. At ngayon ay puntahan natin ang inyong mga gawain. Ang panuto, sagutin ang mga tanong. Ilagay ang sagot sa sagotang papel. Una, sino si Stella Zihandelar? Ikalawa, paano ipinakilala ng prinsesa ang kanyang sarili? Pangatlo, ano ang mga nais ng prinsesa na mabago sa kaugalian Javanese para sa kababaihan? Ikaapat, anong uri ng sanaysay ang Stella Zihandelar? Patunayan. At panglima, ano-ano ang katangian ng isang sanaysay na formal na naiiba sa sanaysay na di formal? At dito nagwawakas ang ating aralin na isang sanaysay mula sa bansang Indonesia. Huwag kalimutang i-subscribe ang YouTube channel na Asignaturang Filipino para sa karagdagang kaalaman. Maraming salamat po.